So, ayan, ako ay magsasampay kasi maganda ang tingnan nyo, maaraw. And then, ayan, may mga sinampay din ako dyan, which is, titiklupin ko na mamaya. So, tara, tayo, iiwanan ko muna kayo dito. Kasi sobrang mainit sa labas, baka hindi kayanin ng ating, ng ating camera. Magpapakain ako ng isda at lalagay ako ng pagkain ng kalapati sa labas. Yung fountain ko na solar, ayan, diba? Na pag may araw lang, tsaka gumagana. And then, ayan. So, ayan. Tapos na ang ating mission sa labas. Ayan. Pasensya na kayo. Medyo maingay kasi nga ako ay, tanggalin natin yan. Tanggalin natin ang Ayan. Ayan. Kita nyo ba ako? Medyo maingay kasi ako. Ano ba tawag dito? Nagluluto. Magluluto ako ng pininyahang manok kasi nga mamaya pa yung pasok ko. And yan, naglalaba rin ako. So yeah. Nagugutom na nga ako, mga kamisis. Pasensya na medyo maingay ang ating kapaligiran kasi nga tayo ay naglalaba at nagluluto. So, ayan. Para na-miss ko kasi ang pininyahan. So, meron akong luya. Ayan, kung nakikita nyo. May luya, bawang, sibuyas, bell pepper, carrots, and potato. Tapos, hiniwa ko na ang mga chicken wings kasi gusto ko kasi yung buto-buto. So, ayan. And then, yung natira ay ilalagay ko sa freezer. Yung natirang mga chicken wings. Kasi, 1 kilo na itong nabili ko. And, ang laman yata is 10 pieces na wings. Yung buong wings. So, yan. Lalagay ko siya dito. And then, lalagay ko sa freezer para hindi masayang. So, ganito nga ang ginagawa ko dito, mga kamisis. Hati na lang. Kasi yung binibili kong isang nagtaas na ang presyo. Nagtaas na ang presyo ng pakpak ng manok dito, guys. Yung una ko kasing binibili is kalahating kilo for like 1 pound lang. Tapos nung huli naming punta sa may ano ba tawag dito? Huli naming punta dun sa may supermarket is naging 1 pound 25 na siya. So, ang binili ko na lang is itong ano ba tawag dito? 1 kilo kasi nasa 1 pound something siya. So, mas mura siya pagka maramihan ang binili. So, yun.
hatiin ko na lang. Isang pininyahan, and then hindi ko pa alam kung anong luto ko dito kasi si Mister naman ay hindi kumakain ng mga butong chicken. Ang gusto lang niya ay chicken wings, ay chicken breast. Yun lang ang kinakain niya. And sometimes kumakain din siya ng drumstick, yung chicken legs, pero hindi madalas. Ayan, grabe, nagugutom na talaga ako. Lutuin ko na ito. Ayan. Kasi ang pasok ko pa ay alas 5 ng hapon. Anong oras pa lang? Mag-aalas 12. So, meron pa ako talagang time magluto. Siguro si Mister ay paglulutuan ko mamaya ng bolognese niya. Kasi spaghetti. May meatballs pa doon. And then, gagawan ko siya ng sauce. So, yeah. Yun ang aking gagawin. And then, lalagay ko siya sa may, para siyang, meatball, sa hotdog buns. So, yun ang gagawin ko. Nakaluto na pala ako ng rice. Mix na rice. Ayan. Brown rice and white rice. So, ayan. And then, ayan, meron akong, buti na lang may maliit silang carnation evap dito. So, ito yung lalagay ko sa pininyahan. And then, pineapple. Ayan. Bumili ako ng pineapple. Matagal ko na itong naiisip. And then, ayun, sabi ko, sige na nga, bumili na ako. Nagkikrave kasi ako. So, ayan. Magluto tayo. So, kumusta ang araw nyo, mga kamisis? Ako ay pagoda kahapon kasi naglilinis kami ng kitchen kasi every month dito is sa trabaho ko ay every month once a month is meron kaming tinatawag na deep clean. So lahat ng mga gamit namin ay kailangang spotless. And then ang yung ginagamit naming smoker, kailangan pakintabin. So, talagang sobrang hirap magkudkud. So, yun. Dito pala is, pag pala sa kitchen ka nagwo-work ay hindi lang puro luto, hindi lang puro serve sa customer. Kailangan mo rin talagang linisin yung mga ginagamit mo. Parang nasabi ko na to before sa aking vlog, pero yun nga, kailangan mo siyang linisin. Although, yung mga pinagkakainan naman ng mga customer is meron naman kami, yun nga, may dishwasher kami. Pero, yung mga equipment na ginagamit namin, kasi sa amin is barbecue talaga. So, may malaki kaming, sobrang laking smoker na pwede akong pumasok. Kasyang-kasya, siguro mga 5 tao dun sa loob ng smoker. And then, meron kaming maliit. So, dalawa yun na sobra talagang maitim na maitim. One day, ipapakita ko sa inyo kasi gusto din ng mga ka-workmate ko na mag-vlog ako doon. Parang daily life, ganun. Daily work, ganun. So, one day, isasama ko kayo sa aking work. So, yeah. Yun ang aking, isasama ko kayo. Tinatanong na nga nila, kailan na tayo kailan na tayo mag-vlog? Pero ako lang yun talagang nahihiya and sometimes nakakalimutan ko yung camera na dalhin. So, yeah. So, ayan mga kamisis, nakaluto na tayo. Kumukulo na. Hindi ko nilahat ilagay yung ayan na. Na pala, patayin na natin. So, ayan, kumukulo na siya kung nakikita nyo. Ayan. Hindi nyo pala nakikita. Teka, ibaba ko ang ating camera. So, ayan ang itsura niya. Yummy. So, kakain na ako. Hindi ko nilahat yung carnation kasi sobra siya. Yung milk pala. Hindi ko nilahat. So, ayan. Itaas ko kayo. Ayan. So, ayan. Kakain na ako kasi ako ay nagugutom na. And then, after, natapos na rin pala itong nilalaban ko. Ida-dryer ko na lang siya. Kasi yun kasi yung namin, yung, ba tawag dito?
pang-cover sa kumot. So, i-dry ko na siya para hindi ko na ilalabas and magamit namin mamaya later. And then, kakain na ako mga kamisis habang nagda-dryer ako. And then, mamaya babalik ako kasi paglulutuan ko naman si Mister ng kanyang ulam. Ina kanyang pagkain, 12:30 na. O, diba? Saglit lang ako nagluto. And also, nag-e-edit din ako ng video sa aking phone. So, I will be back later, mga kamisis. So, ayan mga kamisis, ako ay nagbabalik. Nagluluto naman ako ngayon ng pagkain ni Mister. Pasensya na medyo makalat pa din dito sa aming kitchen kasi nga ay ako ay hindi pa tapos dito. Hindi pa ako tapos gawa-gawa. Ayan, tulad nga nito is magluluto ako ng para naman sa aking Mister. Dahil kakakain ko lang. And then, lulutuan ko siya ng spaghetti bolognese. So, nag-slice lang ako ng carrot. So, ayan. Saan ba tayo nakatapat? Ayan, ganyan. Ayan, o, diba? So, ayan. Inurungan ko na rin yung mga iba kong pinaglutuan kanina. Kaya, madami tayong ano ba din? Pinapato yung mga, ano ba tawag dyan? Mga inurungan. So, ayan. Ito naman ang hirap pagka ang asawa mo ay Briton, isn't it? Ay pag ang asawa mo ay Afam. Hindi kayo parehas ng bet na kinakain. Which is, ito naman is bet ko din naman to. Gagawin ko siyang spaghetti style yung Pinoy spaghetti style, medyo matamis. So, para makakain din ako. Kasi yung mga ano nila dito, yung mga, ano bang tawag dito? Mga sauce din nila dito, mga pasta sauce ay matatabang din mga kamisis. Kaya, kailangan mo pang i-repair talaga pagka magluluto ka. So, ayan. Lagyan ko lang siya ng Pero yung sauce dito is yung, halos karamihan is mga nakaganito. Nakabote and then meron ng mga spices. So, ito ang iluluto ko. Bolognese ang tawag nila dito. And then ayan, may herbs na. And then ang ginamit ko naman na meatball is itong ganito, Swedish meatball. Ang sarap nito guys, as in. Lalo na pagka yung ang bango niya pag niluluto. Para siyang kalasa siya ng ating chicken balls sa Pinas. Ganun siya, pero mas malasa pa, ganun. Parang mas strong na chicken balls ang lasa niya. Pero beef yata ito. Sobrang sarap niya, as in. So, yan, gagawa lang nga ako ng sauce. And then, si Mister, either gusto niyang isama sa pasta or kasi meron pa kami ditong mga hotdog buns. Or ipapalaman niya sa ganun. Para bang parang Subway. Palaman niya parang meatball, ano ba tawag doon? Meatball marinara, kineme, ganun. So, ayan. Anong oras na ba? Ayan, 1:30 na pala. Paubos na ang aking oras. Char. Lasing ko pa naman, maglalakad lang din ako mamaya kasi nga si Mister ay may pasok pa hanggang 5:30. So, yun. So, tapos na pala ang kanyang ang kanyang probation period. Siya ay regular na sa kanyang bagong trabaho, kaya happiness is the key. Char. May mga bagong pribilehiyo sa kanyang company. Ayaw niya kasi ng working pattern niya from bang oras yun? From 9 a.m. to 5:30 ang pasok niya ngayon. Pero pag yun nga, after ng probation niya is, pwede na siyang mag-request ng flexible hours niya. Pwede siyang from 8 a.m. till 4 p.m. And then, half an hour break na lang siya instead of 1 hour. Kasi 1 hour yung break niya ngayon. Kaya,
5:30 din siya. So, yun. Pwede niyang i-request na matapos siya ng 4 and then mas flexible na ang oras niya pagka once na regular. So, yan. 3 months lang naman dito. 3 months probation is, yun, i-review na nila yung iyong, ano ba tawag doon? Ang iyong performance, and then, yun, pag nagustuhan nila. Dito din naman, guys, is nag-ano rin sila. Meron ding mga, hindi nare-regular. Lalo sa amin, experience ko din yun sa trabaho namin. Meron doon mga chef na nagtatrabaho and then under probation and then after ng probation nila is hindi na nire-renew yung kanilang contract. So, yan. Lagyan ko lang to ng konting oil. Hindi ko pa kasi napadami na yata. So, ayan. Hinihintay akong Amazon. Hindi pa dumadating. Sana dumating bago ako pumasok. So, ayan. Lalagay ko rin tong natira kong carnation evaporada later sa ating sa ating spaghetti. So, yeah. So, ayan mga kamisis. Anong oras na? Mag-alas 4 na. 3:55 na. So, ako ay mag-ready na for work. And before that, ipapakita ko muna sa inyo kasi dumating na rin yung Amazon ko. So, yan. Napaka-convenient talaga ng Amazon dito kasi meron silang next day delivery. Dahil, laging nawawala ang gunting dito sa bahay, dito sa kitchens. Kaya sabi ko kay Mr. Bibili ako ng ano tawag dito? Ng gunting na dito lang sa kitchen. Hindi lalabas ng kitchen. Kasi every time na hinahanap ang gunting, it's either nasa living room, nasa taas. So, sabi ko, hindi. Dito lang ito. And also, binili ko, kasi ito, andito ba ang gunting namin? Ayan, ito pala yung old na gunting namin. Dalawa yung gunting namin, pero hindi ko alam kung nasan yung isa. So, ayan. Hindi ko alam kung saan ko ito nabili. Parang nabili ko lang yata ito sa Home Bargains. Parang ganun. So, itong isa na to, itong gunting na to ay pwedeng ipangkat sa mga meat, sa isda at sa, ano ba tawag doon? Sa isda at sa karne. So, yan, ganyan siya. And then, meron siyang takip. So, safe siya, ganyan. Kasi, pag ako ay nagtatanggal ng hindi naman kaliskis. Ano ba yung tawag doon? Yung palikpik. Palikpik ng isda is nahihirapan ako pag ito yung gamit ko. So, sabi ko, sige, bibili na nga ako. Ito na ang chance. Nag-agree naman si Mr. So, yan. Ayan, ganyan siya. Oh, parang matalim ang itsura niya. Parang ano na siya talaga, pang matagalan. So, feeling ko, this is for like, red is like for the meat and then this one is for the fish. So, yan. And then, bumili rin ako nitong, ano ba tawag namin dito? Food thermometer. So, ayan. Dahil si Mr. ay takot na takot sa food poison. So, lagi, kasi yung amin, yung dati ko is nabili ko lang to sa charity shop. Pero brand new naman to, hindi ito yung gamit na naka-sealed pa siya ng binili ko. Kasi itong isa na to is hindi siya digital and kinakalawang na siya. So, sabi ni Mr. sige, bumili ka na ng bago. So, yun, meron din akong Go Signal. So, ito yung ginagamit namin pag kami ay ano ba tawag dito? Nagluluto ng karne. Kasi si Mr. talaga is napaka-prone niya sa, mga tao dito ay prone sa, ano ba tawag dito? Sa food poison. Yung E. coli. E. coli ba ang tawag doon? So, ito na ang binili ko. Di battery siya. And digital. So, hindi ko alam kung bakit gano'n. Sa atin naman is wala masyadong napo-food poison, di ba? Dito lang talaga sobrang prone. Hindi ko alam kung bakit. So, ayan. Ganyan ang itsura niya. Ayan. May mga leaf, ano ba tawag dito? Leaflet and everything.
And then, ganito ang itsura niya. Pero napaka-useful talaga nito. Nasanay na rin ako kasi sa pinagtatrabahuan ko is lagi kaming may ganito din. So, yun. Pag nagluluto ako ng meat, pinoprobe ko. So, ayan. So, ganyan siya. Hour, minute. Parang meron na rin siyang ano ba, large LCD display. Oh, may alarm. Oh, okay. And then, demagnet na rin siya. Meron siyang preset meat temps, may alarm, may countdown timer, and magnetic yung back niya. Teka, tingnan natin. Lalagyan ko lang ng battery. Si Mr. sabi, huwag daw itong battery nito ang gamitin ko. Pero, hindi naman ko gagamitin kung hindi ko gagamitin dito sa, ano, diba? May free siyang isang battery na AAA. Ayan. AAA. And ako rin mga kamisis, alam ko sa dati kong vlog is, di ba, na ano ko rin na food poison kami. Sobrang hirap talaga as in suka and everything. So, ayan, ganyan siya. Ang haba pala niya. Hindi ko alam kung parang 15 pounds yata ito. O mas mura. Hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Pero marami kasi siyang review kaya ito na ang binili ko. So, ayan. Ganyan siya. Oh, may degree and Fahrenheit pala dito. So, and then, paano ko to i-open? Thermotemp. So, ayan. Ayan, ganyan ang itsura niya. And then, meron siyang alarm. Hour. No, minute. So, ayan, meron siyang mga, kung nakikita nyo, may mga, ayan, ito. Ayan. Kung nakikita nyo, meron siyang manok, may beef, may pork, may ham, and yeah, which is good kasi meron tayong may pagbabasihan tayo. And then ito yung isasaksak mo sa meat para makuha mo yung temperature. Yan. Yan, ganyan. Tusukin mo siya. Ganun. Oh, di ba? May sounds pa. So, ayan. Ganyan siya. May bago na naman tayong gadget dito sa ating kitchen. So, ayan. Ayun lang mga kamisis. Ako ay magpapaalam na rin kasi ako ay magre-ready na rin sa aking work. Kasi alas 4 na and maglalakad ako kasi si Mr. ay may pasok pa. Mamaya pa siya matatapos sa work. So, ayan. Maglalakad ako ng, ano ba yan? 4:30. So, para makarating ako doon ng 5 p.m. Para, which is, nasa, lang naman, mga 20 to 25 minutes ang lakad. Pero, yun, pag gusto mo lang chill ang lakad, ganun is, yun, kailangan umalis dito ng 4:30. Pero siguro mas maaga ako para makapagtingin-tingin pa ako sa mga shop. Char. So, ayan mga kamisis, dito ko natatapusin ang vlog. Salamat sa panonood and mag-iingat tayong lahat. Bye!